Narito na ang mga news scoop ngayon. 3 motor inararo ng truck, 2 patay, 5 sugatan. Naniningil ng pautang, pinagtataga, patay. Mahigit 70 babae nasagip sa KTV bar sa Quezon City. Girlfriend ni Carlos Yulo may pagbabanta sa nanay ng Olympic gold medalist. At kampo ni Angelica Yulo nagbabala sa mga gumagawa ng kanyang fake Facebook accounts. Balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. at narito mga news scoop ngayon. Super, tinarakan ng karibal sa pag-ibig, patay. At 3 motor, inararo ng truck, 2 patay, 5 sugatan. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Dead on the spot ang 2 motorista habang 5 iba pa ang malubhang nasugatan nang araruhin ng isang rumaragasang pickup truck ang 3 kasalubong na motorsiklo sa Dipolog City. Ayon sa Dipolog City Police Office, magkakasunod ang 3 motorsiklo ng masapol ng kasalubong na pickup truck mula sa kabilang direksyon ng highway sa Barangay Punta sa naturang lungsod. Isa sa 2 nasawing motorista ay nakilalang si Ronel Lasangon habang inaalam pa ng mga investigador kung sino ang isa pa dahil walang plaka ang kanyang motorsiklo at wala rin siyang dalang kahit anumang identification card. Agad namang naisugod sa mga ospital ang 5 pang sakay ng mga motorsiklong sangkot sa aksidente. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng pickup truck na si Kenneth J. Pailaga na nakatakda ng sampahan ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Samantala, pinagsasaksak hanggang sa mapatay ang isang jeepney driver ng selosong karibal sa pag-ibig sa Lucena, Quezon. Kinilala lamang ng pulisya ang biktima na si alias Dagul. Ayon sa investigasyon, sinugod at kinumpronta ng suspect na si alias Erwin ang biktima hinggil sa umano'y relasyon nila ni alias Diana. Nauwi sa mainitang pagtatalo at pisikalan ng komprontasyon hanggang sa pinagsasaksak ng suspect na armado ng patalim. Tumakas ang salarin matapos ang krimen at dinala ang biktima sa ospital kung saan idineklara itong dead on arrival. Isa sa tinitignang motibo sa pagpatay ng mga pulis ang love triangle base sa mga pahayag ng kaanak ng biktima. Target na ng manhunt operation ng suspect para malaman ang totoong kwento sa krimen. Naniningil ng pautang, pinagtataga, patay. Narito ang news scoop ni Jen Patrolya. Tinaga hanggang sa mapatay ng isang magsasaka ang isang matandang nagpautang sa kanya dahil sa hindi pa nababayarang utang sa Calatrava, Negros Occidental. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Eliezo Cabugnay, 60 anyos. Ayon sa Calatrava Municipal Police Station, pumunta ang biktima sa bahay ng 47 anyos na sospek para maningil ng 2,000 piso na utang. Sa halip na bayaran ng biktima, hiniling ng sospek na bayaran siya ng bigas dahil sa kakulangan ng pondo. Tumanggi ang biktima at nagalit na nagresulta sa mainitang pagtatalo. Pumagitna pa umano ang asawa ng sospek para pigilan sila, ngunit sinaktan umano siya ng biktima hanggang sa humantong sa pagtataga ng bolo ang biktima. Dahil sa insidente, nagtamo ng maraming sugat ang biktima at idineklara nga patay sa ospital. Nakakulong na sa himpilan ng pulisya ang salarin matapos kusang sumuko sa mga pulis. At yan ang aking news scoop. Ako si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mahigit 70 babae nasagip sa KTV bar sa Quezon City. Mahigit 70 babaeng empleyado ang nasagip habang inaresto ang 6 pang empleyado ng isang bar, kabilang ang isang operations manager nito sa Quezon City. Ito'y matapos makatanggap ng sumbong ang mga pulis sa mga babaeng umanong ipinagsasayaw roon ng walang saplot. Dinala na sa Social Services Development Department ng Quezon City ang mga nasagip na babae para sa counseling, assistance at
stress debriefing. Habang naharap naman sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act ang mga sospek. At yan ang News Scoop. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Binata pinagbabaril ng riding in tandem sa parking lot sa Cavite. Naritong news scoop ni Riz Calata. Patay sa pananambang ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa parking lot ng isang disco bar sa Imus City sa Cavite. Kinilala lamang ng otoridad ang biktima na si Christian Don Angeles habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng dalawang sospek na mabilis tumakas sa kayang isang motorsiklo na di naplakahan. Ayon sa otoridad, lumabas sa bar ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan matapos magsawa sa alak at nagtungo na sa parking lot. Gayunman, biglang dumating ang mga di kilalang sospek na magkaangkas sa motorsiklo at pinagbabaril ang biktima saka mabilis na tumakas. Hinala ng pulisya na posibleng nagkaroon ng iringan sa pagitan ng biktima at mga sospek sa loob ng nasabing bar at hinintay na lamang na makalabas ang biktima. Naitakbo pa sa ospital ang biktima subalit hindi na naisalba pa ng mga doktor. Nagsasagawa ng backtracking sa mga CCTV ang mga pulis sa mga dinaanan ng mga salarin para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga ito. At iyan ang News Scoop. Ako si Riz Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Rider patay sa salpukan ng dalawang motorsiklo. Naritong news scoop ni Christine Belen. Dead on the spot ang isang motorcycle rider matapos masalpok ng humahagibis na motorsiklo sa Tagum City sa Davao del Norte. Sa kuha ng CCTV, makikitang naghihintay si Norvin Antolin sa gilid ng kalsada upang tumawid sa National Highway sa Barangay Magdum. Ngunit hindi niya natansya ang paparating na motor na minamaneho ni Mark Medel, sakay ang kanyang kapatid at angkas na si Lester. Nagkabanggaan ang dalawa at kapwa tumalsik sa lakas ng impact. Agad na binawian ng buhay si Antolin habang isinugod sa ospital ang mga sugatan. Nabatid na pauwi na si Antolin nang masangkot sa aksidente. Wala itong suot na helmet. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung may pananagutan ng isa pang rider sa nangyaring insidente. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Isang opisina sa Pasig na biyayaan ng libreng snacks and drinks at may pag-games pa. Saan yan? Alamin, naritong isang special report. Noong nakaraang Biyernes ay inilunsad ang Home Radio 97.9 ang kanilang Office Mates Blowout sa opisina ng HC Dukusin sa Ortigas, Pasig City. Ang Office Mates Blowout ng Home Radio ay isang on-ground event kung saan bibisita ang mga DJs ng Home Radio 97.9 sa mga opisina upang magpasalamat sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa istasyon, gayon din upang magpa-blowout sa mga empleyado at bosses ng kanilang bibisitahing opisina. Kasama ang inyong lingkod at si DJ Cheska Persia, kami ay nakipagkamustahan, nagpa-games, namigay ng mga freebies at premium items gaya ng mugs, notebooks, t-shirts at syempre, kapag sinabing blowout, hindi mawawala ang pamerienda treat ng Home Radio kasama ang Jervy's Pinoy Grazing Table. Hello po, we are Jervy Grazing Table po. I'm Gerald Mesias. And Robbie Mesias. So kaya po nabuo yung Jervy, kinuha po sa name namin. So which is Gerald and Robbie, kaya Jervy po. So nag-start po ang Jervy Grazing Table last year, October 1st, 2023. So magwa 1 year na po kami this year. And kamusta po yung experience nyo na naging part po kayo ng office blowout ng Home Radio po? Masaya. Sobrang saya kasi hindi namin na-expect na ganun karami yung magiging kasama dito, yung mga guests, mga employees. So, nag-enjoy naman kami. Nag-enjoy. Opo. At saka nakakatuwa kasi yung welcoming po nila sa amin, nakakataba ng puso. Maraming appreciation na nakuha kami na okay daw po, kakaiba yung grazing table po namin. So, thank you so much po sa experience na binigay niyo po sa amin. Nagpapasalamat rin ang ilang mga bosses ng HC Dukusin sa pagbisita ng Home Radio at sinabing right timing ang pa-Office Mates Blowout dahil ipinagdiriwang nila ang kanilang 25th silver anniversary ngayong buwan. Very happy and thrilled
excited because of the yung pag-visit kasi hindi namin to in-expect talaga eh. We're so happy and our team is also very happy and they enjoyed yung experience natin. At abangan ang magiging susunod na Home Radio Office Mates Blowouts. Abangan yan at makikita niyan live sa Facebook page ng Home Radio 97.9. At yan ang aking special report. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Girlfriend ni Carlos Yulo may pagbabanta sa nanay ng Olympic gold medalist. At kampo ni Angelica Yulo nagbabala sa mga gumagawa ng kanyang fake Facebook accounts. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, palaban ang girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe Angeles San Jose na mag-iwan ito ng banta kay Angelica Yulo, ang ina ng kanyang boyfriend na si Carlos Yulo. Sa kanyang social media account, nag-post ito ng tila pagbabanta sa kanyang magiging biyena na si Angelica. Mababasa sa kanyang sagot sa pagpapa-interview ng nanay ni Carlos, sinabi ni Chloe na, "Mother dear, I'm gonna hold your hand when I say this. Pero wait ka lang, tapusin lang po namin yung Vault Finals. Paki-on na your comment section po di yung nagdidelete ka pa, plus of comsec." Kasunod dito, sinagot din ni Chloe ang post ng nanay ni Carlos na Japan pa din talaga, lakas. Sa kanyang sagot, ipinost nito ang nasabing post ni Angelica at sinabing Japan pa din talaga, lakas, but malakas din naman si Carlos Edriel Yulo, God is with him, at saka nito nilagyan na praying emoji. Samantala, magkaiba naman ang pananaw ng mga netizen sa pagsagot na iyon ni Chloe. Bagamat marami ang umayon sa sagot nito, may mga kontra din naman sa tila palaban nitong sagot. Ayon sa ibang netizen, dapat ay hindi na pinatulan ni Chloe ang ina ng kanyang boyfriend dahil kahit ano pa man ang mangyari, magbabati at magbabati ang mga ito. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, humingi na ng tulong sa abogado ang nanay ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo dahil sa paglabasa ng mga fake Facebook account para lamang kundinahin at banatan siya dahil sa hindi nila pagkakasundo ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng abogadong si Attorney Raymond Fortun, nagbabala si Angelica laban sa mga fake Facebook users. Nakalagay sa nasabing statement na nakapost sa personal Facebook account ni Fortun na lahat ng mga statement na umunoy ginawa ng ina ni Carlos at mga kapatid nito na sumisira sa accomplishment na Olympic gold medalist ay walang katotohanan, fake at produkto lamang ng imahinasyon at fantasy ng mga hindi kinilang tao. Kasabay nito, hihingi rin umano ng tulong si Angelica sa National Bureau of Investigation upang mahanap ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Sinaipa ng kampo ni Angelica na magsasampa sila ng kaso laban sa mga gumagawa ng fake Facebook account at binalaan din ito ang mga nagsishare ng mga fake posts na maaari ring kasuhan sa ilalim ng anti-cybercrime law. Dahil dito kung kaya't mas mabuti umanong i-delete ng mga ito ang kanilang mga komento upang hindi na umabot pa sa korte ang usapan. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. NEDA, nangakong mas paiigtingin ng mga hakbang upang masiguro ang food security sa bansa kasabay ng banta ng La Nina. DWIZ News Feed. DSWD nagbabala sa publiko na labag sa batas ang pagbubukas ng relief packs kapag hindi isang benepisyaryo. DWIZ News Feed. Pagiging upper middle income country ng Pilipinas sa 2025, posible pa rin ayon sa National Economic and Development Authority. DWIZ News Feed. Pilipinas mayroong kakayahan na makapagbayad ng mga utang ayon sa Department of Finance. DWIZ News Feed. Senator Grace Poe iginiit na posibleng mayroong kaugnayan ang pogo sa paglaganap ng mga tech scams sa bansa. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed.
Sa pagbabalik ng News Scoop, drug pusher arestado sa 374,000 pesos na halaga na hinihilalang shabu sa Caloocan. Coffee lover ka ba? Pagkakitaan mo na yan ang diskarte mamaya sa Racket. Totoo nga bang bawal ang kape sa may acid reflux? Patunayan natin yan sa Let's Prove It! Step-by-step guide sa paggawa ng logo para sa negosyo gamit ang Artificial Intelligence o AI sa DIY, do it yourself. Negosyong walang ipinatutupad na service warranty, pwedeng managot sa batas, abangan ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Richard Gutierrez at Barbie Imperial, hindi na itinatago ang relasyon. Melissa Ricks, nakapagbawas ng 21 pounds sa loob ng 2 buwan. Anak ni Donna Cruz, nagtapos sa magna cum laude sa kursong Medical Biology. At Myra Manibog, muling nanawagan ng tulong para sa kanyang hospital bills na aabot na sa 1 milyon. Uulan o dire-diretsong aaraw na? Alamin sa ating Weather Report Live. Mga detalye sa pagbabalik yan ng News Scoop. Rider nabangga ng PUV at nasagasaan ng SUV. Patay sa Lapu-Lapu. Patay ang 53 anyos na motorcycle rider matapos siyang mabangga ng PUV at masagasaan ng SUV sa Lapu-Lapu City. Ayon sa investigasyon ng Lapu-Lapu City Police, sangkot sa insidente ang isang modern PUV na nagmamaniobra pakaliwa para magpalit ng lane. Ngunit nabangga nito ang motorsiklo ng biktima na tumaan sa lane. Dahil sa impact ay tumilapo ng driver ng motorsiklo sa semento at nasagasaan naman ng SUV na bumibiyahe sa innermost lane. Pareho namang inilagay sa temporary custodial facility ng Lapu-Lapu City Police Station ang PUV driver at SUV driver para sa kaukulang kaso. At yan ang News Scoop. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Muling binigyan din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang malalim na kahalagahan ng Career Executive Service o CES sa kanyang administrasyon. Sa Gawad CES Awarding at panunumpa ng bagong CES officers, ibinahagi ni Pangulong Marcos ang kanilang papel sa pagsusulong ng epektibong burokrasya at pagpapatuloy sa mga programa ng pamahalaan. The CES holds a profound significance in this administration. Established through Presidential Decree Number 1 during my father's incumbency. It stands as a cornerstone of our public administration. It is designed to cultivate a cadre of leaders who will foster a highly effective, efficient, and professional bureaucracy. Sa nasabing pagdiriwang, kinilala rin ni Pangulong Marcos ang CES awardees para sa kanilang dedikasyon sa serbisyo publiko. Hinihikayat din niya ang CES officers na patuloy na maging tapat at epektibo sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. As public servants, our assessors have the power to reform our government and our country. You are instrumental in creating a more inclusive and sustainable society for our citizens. The bar is set quite high every single day, and for good reason. It is because your work affects millions of Filipinos and inspires generations beyond your tenure. Samantala, ipinagmalaki ng Pangulo ang pagtaas ng CES occupancy rate sa 50% mula sa 44% noong mga nakaraang mga taon, alinsunod sa layunin ng administrasyon sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. I challenge you to join me in reinventing ourselves as civil servants and the bureaucracy to provide the stability and continuity that we will need for our long-term programs and visions for them to succeed. Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Drug pusher arestado sa halos 400,000 pisong halaga ng hinihilalang shabu sa Caloocan. Naritong News Scoop ni Beth Samson. Timbog ang isang drug suspect na itinuturing bilang high-value individual matapos makuha na ng mahigit 300,000 pesos na halaga ng shabu sa ginasang buy-bust operation ng pulisya sa Caloocan City.
Sa ulit ni Caloocan Police Chief Police Colonel Paul J.D. Doles kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas, nakatanggap ang mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit hinggil sa pagbebenta umano ni alias Ali, 53, ng illegal na droga kaya isinilalim ito sa validasyon at nagpositibo. Isang undercover police ang nagawa makipagtransaksyon sa suspect ng 30,000 pesos na halaga ng droga at agad pinasasan ng makabili at tanggapin ng suspect ang buy-bust money alas 10 ng gabi sa Block 14, Corner Kaagapay Road, Barangay 188. Nakumpis na sa suspect ang humigit kumulang 55 grams ng shabu na may standard drug price value na 374,000 pesos, buy-bust money at 3,700 pesos recovered money. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ako, si Metro Patrol Del Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo? Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kayong Bingo Plus app. Simple lang manalo. Kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424 kasama ng inyong pangalan /edad/address/5 combinations of the day at ang last combinations for today sa letrang G60 at O74. Pwede mo nang i-text ang 5 combinations na nakuha mo sa mga programa kanina umaga hanggang hapon dito sa DWIZ at malay mo, ikaw na ang manalo ng instant pa-premyo sa Bingo Plus numero panalo. Pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Richard Gutierrez at Barbie Imperial hindi na itinatago ang relasyon. At Melissa Ricks nakapagbawas na ng 21 pounds sa loob ng 2 buwan. Alamin sa Ice Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ng isinapubliko ni na Richard Gutierrez at Barbie Imperial ang kanilang relasyon kung saan tila pabor din ang ina na aktor na si Annabel Rama sa kanila. Katunayan ay magkasama pa si na Richard at Annabel nang i-celebrate ni Barbie ang kanyang ika-26 na taong karawan noong August 1, 2024. Ngunit bago ang nasabing picture sa birthday party ni Barbie, nakita mo nang dumalaw ang aktres sa burol ng sister-in-law ni Richard na si Alexa Gutierrez, misis ng kapatid nito na si Elvis Gutierrez, na binawian ng buhay sa sakit na cancer. Sa video na kumakalat sa TikTok, makikita si Barbie kasama na iba pang mga personality na nakiramay sa pagpanaw ni Alexa. Makikita si Barbie na nakaitim ng suot habang napansin naman ang pagdaan ni Richard sa likurang bahagi nito na nakasuot ng white na polo. Mapapansin din sa video na itinuro pa ng influencer na si Small Laude si Barbie kay Richard habang kausap niya ito. Kaugnay nito, wala pa namang pag-amin mula kina Barbie at Richard kung sila na nga bang dalawa. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, proud na ipinakita ni Melissa Ricks ang update sa kanyang weight loss journey. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, ipinost ng actress ang kanyang before at after na pictures kung saan makikita ang nakaka-impress na pagpayat nito. Sa kanyang caption, sinabi ni Melissa na umabot na sa 21 pounds ang nabawa sa kanya sa nasabing picture matapos lamang ang 2 buwan, ngunit ngayon daw ay umabot na sa 31 pounds ang nabawa sa kanya. Sinabi pa ng actress na hindi niya maaari
ma-achieve ang nasabing pangangatawan kung hindi dahil sa kanyang internal medicine doctor na si Dr. Roland Angeles. Sabi raw sa kanya ni Dr. Angeles na long way to go but it's reachable. Sinay pa ng actress na kaya niya ginawa ang pagpapapayat para na rin sa kanyang mga anak at sa kanyang well-being. Matinding disiplina at guidance umano ang kailangan para ma-achieve ang gusto niyang ma-achieve at kailangan ay huwag matigas ang ulo. Idinagdag pa nito na nagsimula siya sa showbiz na 100 pounds lamang at 14 years old siya noon kung saan ngayon daw ay hindi na ito attainable kaya't nag-set umano sila ni Dr. Angeles ng mas possible at mas kayang goal sabay sabi nito ng watch us do it. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. August 9 ng bawat taon ay dineklarang special non-working holiday sa Ilocos Norte bilang pag-alala sa dating gobernador na si Roque Ablan Sr. DWIZ News Feed. PAGCOR pinaalalahanan si Senator Risa Hontiveros na ipawalang bisa agad ang lisensya ng mga pogo sa bansa. DWIZ News Feed. Combat Incentive Pay at Combat Duty Pay nakatakdang matanggap ng mahigit 100,000 na pulis para sa buwan ng Agosto. DWIZ News Feed. Unang batch ng Pinoy caregivers sa ilalim ng Employment Permit System Pilot Project patungo na sa Korea. DWIZ News Feed. Inflation rate sa bansa pumalo sa 4.4% noong Hulyo kumpara sa 3.7% noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Pilipinas, nagbabalik ang News Scoop sa oras na 43 sandali makalipas sa alas 4 ng hapon. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mamaya at bukas. Una sa ating general forecast, mayroon pa rin tayong binabantayang low pressure area. Kaninang alas 3 ng hapon, huling namataan ito sa layong 475 kilometers, hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Nasa loob po ito ng Philippine Area of Responsibility, pero sa latest forecast na inilalabas ngayon ng Pag-asa, mayroon pang isang low pressure area sa bandang taas. Magbibigay tayo ng update hanggang sa makita natin ang latest development sa nasabing dalawang LPA. Samantala, southwest monsoon naman, hanging habagat ang kasalukuyang nakakaapekto sa gitna at timog na bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya't magdadala po ito ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ngayong gabi hanggang bukas. Asahan po natin yan. Samantala, naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa kaninang alas 3:42 ng hapon kung saan makakaasa ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan na may pagkidlat at minsan ng malalakas na hangin sa ilang bahagi ng Iloilo, Capiz at Negros Occidental na maaaring magtagal sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Sa ating 3-day weather forecast sa Metro Manila simula Miyerkules hanggang Biyernes, inaasahan natin ang isolated rains and thunderstorms na may pagsikat naman ng araw at medyo mainit na panahon sa umaga at tanghali. Maglalaro ang temperatura sa 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, hindi nagkakaiba ang nagiging lagay ng panahon sa Metro Manila na inaasahan sa susunod na 3 araw. Ang temperatura mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Metro Davao naman, isolated rains and thunderstorms din ang inaasahan natin dahil din sa mga localized thunderstorms na nararamdaman sa malaking bahagi ng Mindanao. Magmula 25 hanggang 33 degrees Celsius ang inaasahang agwat ng temperatura mula Wednesday hanggang Friday. Lulubog ang araw mamayang alas 6:23 ng gabi at asahan natin itong sisikat ulit bukas ng alas 5:41 ng umaga.
Sa oras na 15 minuto bago sumapit ang ikalima ng hapon, yan ang aking weather report, whether you like it or not. Pagkatapos po ng News Scoop, abangan ang sulong na bayan ni Loli Acosta. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. PCSO General Manager Mel Robles nagsampa ng kasong defamation at invasion of privacy laban sa vlogger na si Maharlika. DWIZ News Feed. PNP Anti-Cybercrime Group at Council for Welfare of Children nagsanib puwersa upang paigtingin ang mga hakbang kontra online abuse sa mga batang Pinoy. DWIZ News Feed. Deliberasyon patungkol sa pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office umarangkada na. DWIZ News Feed. Pagtanggal ng travel tax para sa economy class passengers iminungkahi ni Senator Raffy Tulfo. DWIZ News Feed. Sports development isasama sa deliberasyon ng 2025 budget ayon sa Kamara. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Bucor, puspusa na ang paghahanda para sa pagsasara ng New Bilibid Prison. Narito ang news scoop ni Jen Patrolia. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Bureau of Corrections para sa pagsasara ng New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. Kaugnay nito, patuloy ang paglilipat ng Bucor sa mga persons deprived of liberty papunta sa iba't ibang kulungan sa buong bansa. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., aabot na sa mahigit 7,000 mga inmate ang nailipat ng ahensya mula sa National Penitentiary. Siniguro rin ni General Katapang ang seguridad at kaligtasan ng mga inilipat na bilanggo. Target naman ng ahensya na matapos ang paglilipat ng mga bilanggo bago matapos ang panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2028. At yan ang aking news scoop. Ako, si Jen Patrolia, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kung isa ka sa mga coffee lovers, pwede mong pagkakitaan yan. Alamin ang diskarte sa Racket. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Racket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung mahilig ka sa kape, subukan ng pagbibisnes gamit ito. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Racket! Sa bawat pagbangon, aroma at lasa ng kape ang madalas nating hinahanap. Kaya bilang isang coffee lover, isa itong edge sa pagbibisnes. Ang kailangan mo lang ay coffee skills na maaari mong matutunan. Pwede ka ring umattend sa coffee lessons. Dito, matututunan mo kung saan nakukuha ang iba't ibang klase ng coffee beans. Mapa Robusta, Arabica, Excelsa, Liberica, at marami pang iba. At the same time, dito mo rin malalaman kung papaano magtimpla ng iba't ibang klase ng kape at kung anong kape ang suitable for coffee wine. Ang mga trabaho na pwede mong makuha rito ay coffee business owner, barista, at painter. Marahil nagulat kayo kung bakit painter, pero ang pagpinta gamit ang kape ay tinatawag na coffee art. Ang kitaan dito ay depende sa rate mo, but most likely, ang range ay around 50 pesos and up. Nakadepende sa estilo ng pagpack mo at sa size ng ibinibenta mo. Pwede ka rin kumita sa pamamagitan ng coffee machine sa halagang 5 pesos per cup. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga 'di ba, hindi napupulot ang pera. Totoo nga bang masama ang kape para sa mga taong may acid reflux? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ang
Ang kape ay nagpapasaya sa atin sa maraming paraan. Gaya ng ito ay nakakapagpagising at nakakapagbigay ng energy sa atin. Gayon din naman ang pag-inom ng kape ay stress reliever para sa ilan. Pero paano kung ang iniinom mong kape ay nakakapagdulot ng pagkasira sa digestive system mo? Totoo nga bang bawal ang kape kapag merong acid reflux? Tara, let's prove it! Ayon sa eatingwell.com na ang caffeinated food and beverages ay nakakapag-increase ng acidity sa gastric secretions. Dagdag pa sa healthline.com na ang kape ay nakakapagdulot ng heartburn dahil sa acidity nito. Pero isinaad din sa pag-aaral ni Brooke Ziegler, MPP RDN, ng pag-inom ng kape para sa mga may acid reflux at heartburn ay hindi bawal, ngunit mainam na limitahan ito. Ipinaliwanag niya din na makakatulong ang paghahanap ng kape na may mababang acidity gaya ng cold brew coffee, black coffee, dark roast coffee at cafe americano. Kaya naman paalala ng mga eksperto na ang pag-inom ng kape sa isang araw ay kinakailangan 1 or 2 cups lamang. At kapag inatake ng heartburn o acid reflux, mahalagang iwasan na ito o baguhin na ang type ng kape na iinumin para ligtas ang digestion mo. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Nadismaya ang ilang mga netizen nang i-anunsyo ng social networking site na X na papayagan na ang mga X-rated o adult content sa kanilang platform. Ikinabahala ito ng nakararami dahil maraming bata ang maaaring ma-expose rito. Kaya narito ang simpleng steps para makaiwas sa mga sensitibong larawan o video. Una, ilagin mo ang X account sa iyong browser. Ikalawa, pindutin mo ang settings and privacy at itap mo ang privacy and safety na option. Ikatlo, sa activity category, tumungo ka sa Content You See tab at i-uncheck mo ang box sa gilid ng display media that may contain sensitive information. Kung sakaling meron pa ring makalusot, subukan mong i-add sa muted words ang terms na merong kinalaman sa mga sexual na bagay. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Naku, yung mga negosyong hindi nagbibigay ng service warranty, pwedeng managot sa batas. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Tumangging magbigay ng service warranty ang service provider na kinontrata mo? Nako, bawal ito. Sa panahon ngayon, sa tulong ng teknolohiya, mabilis na lamang makakuha o makahanap ng mga kumpanya o service provider na maaari mong makatulong pagdating sa paglilinis o pagkukumpuni ng iba't ibang bagay. Ngunit paano? Kung gaano kabilis makahanap, ganun din kabilis ang pagtanggi na magbigay ng service warranty. Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Malinaw sa Article 71 ng Republic Act No. 7394 o Consumer Act, hindi dapat bababa sa 70 araw ang service warranty ng mga kumpanya na nagbibigay ng serbisyo kagaya ng repair at maintenance. Ayon sa batas, hindi legal ang pagtanggi ng service provider o ilang araw na palugit lang ang kanilang ibibigay na service warranty sa kumontratang customer. Ang sino mang lumabag sa Consumer Act ay maaaring magmulta ng 5,000 piso o mabilanggo ng mula 1 taon hanggang 5 taon. Kaya sa mga service provider, huwag sirain ang tiwala na ibinigay ng inyong customers. Dapat ang makuha nila mula sa inyo ay serbisyo at hindi perwisyo. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Tikas Kapampangan, wagi sa opening day ng ginanap na NBL President's Cup. Naritong sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Umarangkada na noong Sabado ang 2024 season ng National Basketball League o NBL. Ginanap ang opening ceremonies sa Subic Sports Complex sa Zambales na dinaluhan ng 7 koponan kasama ang kanilang mga team muses na maglalaban-laban sa ginaganap na President's Cup ng nasabing liga. Sa opening match noong araw ding iyon, nagharap ang Tikas Kapampangan at Sulong Zambales. Ngunit nanaig at nanalo ang Tikas Kapampangan. Ang final score, 124-99. Nanguna para sa Tikas si Miko Santos na gumawa ng 24 points, 3 rebounds at 7 assists. Siya ang naging player of the game.
Patuloy na mapapanood ang mga exciting matches ng 2024 NBL President's Cup live at exclusive dito lamang sa Aliw Channel 23. Anak ni Donna Cruz nagtapos ng magna cum laude sa kursong Medical Biology at Myra Manibog muling nanawagan ng tulong para sa kanyang hospital bills na aabot na sa 1 milyon. Naritong eye-spotted report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, proud mother ang singer-actress na si Donna Cruz matapos magtapos sa kolehiyo ang kanyang anak na si Sian. Si Sian ay nagtapos sa kursong Medical Biology. Sa kanyang Instagram account, proud na ipinost ni Donna ang picture ni Sian at ang academic achievement nito. Nilagyan niya ito ng caption na, "My boy is graduating magna cum laude today. I couldn't be any prouder. Sian is finishing his bachelor's degree in medical biology today." Kasabay nito ang pag-congratulate ni Donna sa kanyang anak kung saan proud umano siya sa accomplishment nito. Hindi umano nito sinayang ang tsansa na makagawa ng sariling pangarap at aspirations. Sabay sabi nito ng, "May you continue to do great so you may do good to others." Dapat umano nitong tandaan na lahat ng accomplishment ay hindi lamang sila ang dapat na mag-celebrate, kundi dapat ding makatulong ito sa iba at sana umano ay hindi lamang isang papel ang natapos itong degree at sana rin ay magsilbing tawag ito sa mga komunidad na mga ilangan ng tulong. Si Sian ay isa lamang sa 3 anak ni Donna sa kanyang mister na ophthalmologist na si Dr. Yong Larazabal III kung saan kapatid nito sina Belle at Gio. Samantala sa isa pang balitang showbiz, muling nanawagan ng tulong ang dating aktres na si Myra Manibog matapos na muli itong isugod sa ospital. Ginawa ng aktres ang panawagan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Alexandra Nicole para sa kanyang ina na nasa Makati Medical Center. Muling ibinalik ang dating sexy star sa ospital 2 buwan matapos na makonfine dito. Ayon sa anak ito, lumobo na sa 700,000 pesos ang bill nila sa ospital kung saan hindi pa kasama dito ang doctor's fee. Mababasa sa Facebook post ito ang kanyang panawagan na, "We are knocking on your kind hearts and humbly asking for financial help and prayers for Mama Myra Manibog." Sinay pa na anak nito na liver at abdominal abscess ang sakit ng kanyang ina. Sumailalim na raw ito sa operasyon para sa drainage at inilipat na sa ICU para sa close monitoring dahil sa pabago-bagong blood pressure at low oxygen level nito na may panganib na magkaroon ng organ failure at posibleng comatose. At iyan ang balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama for today. Kung single ka pa rin at wala ka na sa kalendaryo, huwag mag-alala. Meron pa namang loto. Tandaan, sa bawat taya, may kawang gawa. Bato-bato sa langit, ang tamaan, awit. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZX account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.